Actually, I was Ronald McDonald's House Charities has been here since 1995, and me being an ambassador of McDonald's for more than a decade already, parang this is a transition, not a transition technically, but it gives more purpose and value to me being an ambassador of McDonald's kasi I think that's one of the secrets and isa sa mga dapat natin laging pinuput in mind na if ever we're like Dr. George and of course Sir Kenneth's silang head ng McDonald's Philippines, for them to be successful, kailangan we always give back to the community that has na nagbigay sa atin na pwesto in the community that we're living in, which is McDonald's. So, the Bahay Bulilit, I'm also an advocate for education. I also have my own foundation for scholars. And when I was told that I was invited to come here, sabi ko, I would support the cause. And ganun kasi parang I'm living my life right now to give back to the community and to the people who are in need especially. Mas masaya si Catherine, no, si Joy kay Ethan, mga kasembreros. So iba daw ang saya, no, ni Joy basta may Ethan or kay Ethan, mga kasembreros. Ito ang post ng isang admin kagabi, no, which is true, no. Kahit ngayon alam kong nagko-communicate at saka nag-uusap ang dalawang ito. Iba ang joy kapag may Ethan, no, Kath din sa Kath din, mga kasama. So this was these were videos from Hello Love Goodbye pa nila, mga kasama. Pero what if it's you, no, Kath din. So tapos pero kagabi lang kasi pinost na ng isang Kath din admin din, so kung kaya share din natin, mga kasama. Which is true, no, kasi nakita natin yung glow, yung ganda, yung pogi ng Kath din ngayon, mga kasama. Iba yung ano nila, iba yung kanilang kumaga pa yung kanilang aura, no, ngayon, mga kasembreros. Mas lalo silang inspired, no, mas lalo silang motivated, no, at saka blooming, mga kasembreros, sa kanilang mga ganap ngayon, mga kasembreros, physically, mentally, spiritually, mga kasembreros, and financially of course. So kadaming finances, mga kasembreros. So yon talagang team panatag lang tayo, mga kasembreros. They're both single kasi nag-aantayan ng dalawang ito, mga kasembreros. And then bago ako magpatuloy, mga kasembreros, let's take this moment na ipanalangin yung ating mga kababayan, no, na biktima po ng baha sa Visayas, no, maging dito sa ibang parte ng Mindanao, no, sa Agusan, Surigao, Caraga region, mga kasembreros. Ang ating bansa ay naharap sa grabe, sobrang nakakaawa yung sa Cebu, mga kasembreros talaga, no, sa Talisay, saan pa nga ba yung isa, basta, no, talagang grabe yung doon, grabe yung baha, mga kasembreros. Umabot din yata sa 3rd floor ng mga bahay nila yung iba, and sa iba bubong na talaga, sa bubong na lang sila nakapatong. So talagang we are praying, no, na magpadala ng rescue and yung local government. And nagulat din yung marami kagabi kasi 26 billion na flood control projects pala ang nilaan dati nung nakaraang governor yata, mga kasembreros, no, ng Cebu. Pero yun nga, no, talagang grabe pa rin daw ang baha, no, as in sukdulan daw, sabi ni Governor Pambari 4. So let's pray na talagang may save, no, at saka wala na ma-damage, mga kasembreros, na mga buhay ng tao, unang-una sa lahat, mga kasembreros. So in Jesus name, no, amen and amen. So sa ating mga bahay, let's pray. Kung meron tayong may tulong, no, ay tulungan po natin sila. Meron naman mga vloggers ngayon na mga legit, no, at saka mga organizations na legit na talagang inihahatid ang tulong doon, mga kasembreros. So talagang sobrang nakakaawa talaga, pero let's always pray for them, mga kasembreros. And then ito, so back tayo sa items, no. Si Ma'am Catherine kagabi ay nag-post sa kanyang Instagram story, no. Nagpaganda yata si Ma'am Catherine, mga kasembreros, ulit sa 01 story. Parang nagpa-trim siya ng kanyang buhok, mga kasembreros. Tapos naka-black siya dito.
And then naka-white yung damit niya. Tapos parang jacket or tuxedo si Ma'am Catherine kagabi. Siguro malamig doon, no? Tapos ayan, naka-glasses si Tisay mga kasombreros. Hindi ko alam kung may sira ang mata ni Ma'am Catherine, no? Kasi parang most of the time ay nag-wear na rin siya ng eyeglasses mga kasombreros. So baka dahil parati siya naghihilamos, no, paggabi, ay siguro may sira ng mata ni Ma'am Catherine. Pero hindi pwede rin naman na ano lang, no, na parang design lang siya mga kasombreros. Pero ang ganda ni Ma'am Catherine dito mga kasombreros, na parang siya nagpa-trim ulit. Ang bilis lang mahaba ng kanyang buhok kasi nung nakaraan ay nagpa-trim siya ng kanyang buhok, no. Tapos ngayon ay mahaba na naman mga kasombreros. So yun po, pero sobrang Latina ni Ma'am Catherine mga kasombreros. And then ito, next item natin mga kasombreros. So yung McDonald's ay magse-celebrate na naman sila, no, ng mag-celebrate sila ng 44 years in the Philippines. Tapos parang si Sir Alden dito ay part ng kanilang celebration, no, ng McDonald's mga kasombreros. So milestone, tapos yun, hindi bang artista siguro, pero wala pang nakalagay na petsa kung kailan ito mga kasombreros. Pero yun, magse-celebrate siya. Grabe, no? 44 years na mga kasombreros ang McDo sa Pilipinas. Ang McDo sa Pilipinas. Sobrang lupit, no? At syempre, no, kilalang talaga mga kasombreros. And then ito, so si Sir Alden kagabi, merong fan na nag-post sa kanya, nagpa-picture sa kanya mga kasombreros. The most mabait, no, sabi dito sa isang post mga kasombreros. Hindi ko nakuha ang pangalan ni ma'am na naka-white mga kasombreros sa kanyang Instagram. Pero yun, nagpa-picture siya sa kanyang hinahangaang si Tisoy, no? Si CEO, si Chief Executive Officer, si producer, at saka si Best Actor, Phenomenal Box Office Cinema. Ang dami na mga kasombreros. And then ito, next item natin. So yung pulang araw ay kinongratulate, no, ng isang admin mga kasombreros kasi pananalo na naman sila na 27, parang nasaling ko ito nakaraan, 27th Gawad Pasado, pinakapasadong programa sa telebisyon. Pulang araw, no, of course, pinagbibidahan ni Sir Alden Richards, Dennis Trillo, David Licauco, Sanya Lopez, at Ma'am Barbie Forteza. So, hindi nakapagtataka ito kasi nga, di ba, ito yung pinakaunang serye na gagawa ng archive sa NASA mga kasombreros sa buwan, no? Grabe, historical talaga ang pulang araw mga kasombreros. Ang galing mga kasombreros, no? Speechless dahil sa mapagaling na mga artista, ng director, ng cast and crew mga kasombreros. So congratulations, no, sa So kung inawardan nga sila internationally, mas lalo na locally mga kasombreros. As simple as that, no? And then ito, next item natin. So si Riza ay kumain yata sila. Hindi ko alam kung kasama niya si kuya niya dito. Nag-post kasi siya dito ng mga siomai, no, sa kanyang Instagram account. So hinahanap ko kung nandito si kuya niya, pero hindi ko nakita mga kasombreros. Pero masarap itong mga siomai, ha? Biglang nasarapan bigla. So yun, ang pangalan ng kanyang siomai ay truffle siomai mga kasombreros. So hinanap ko si kuya niya, pero parang mag-isa yata or ibang kasama niya Ma'am Riza dito mga kasombreros, no, na kapatid niya Phenomenal Box Office Cinema King mga kasombreros. And then ito, so Sir Alden nagsalita pala siya dun sa McDonald's. Kagabi lang kasi nila pinost ito, yung sa Ronald McDonald, no, na nagkaroon nga sila ng parang turnover ceremony doon sa Santa Rosa, Laguna mga kasombreros. Tapos parang si Sir Alden pala ay matagal ng brand ambassador ng McDonald, no, Ronald McDonald mga kasombreros. Ronald McDonald House Center or House Charities mga kasombreros. So parang nagpasalamat siya
Then parang nagkwento siya dito na ganun pala yung history mga kasembreros. Parati siyang stick sa kanyang advocacy, no, na give back to the community. Tumulong sa mga communities mga kasembreros, no, especially sa mga kabataan mga kasembreros. And yun, talagang ang puso ni Sir Alden ay talagang tumulong, no, sa mga foundation or tumulong sa mga tao mga kasembreros. And kwento niya dito yung kanyang foundation niya na AR Foundation mga kasembreros. Pero hindi na siya nagbigay ng detalye. Parang general overview lang mga kasembreros. So yun po, no, good job at saka pagpalain ka palalo Sir Alden Richards, no. So yun po. And then ito, next item natin mga kasembreros. Dito ko nalaman si Kai Montinola, tapos ang Kathleen ay close pala, no. Kasi noong last year, no, yung Hello Love Again, during promo ng Hello Love Again, ay nagpa-picture sila, no, kasama of course na Sir Alden at saka si Ma'am Catherine, na pareho naka-white during premiere night mga kasembreros. So nakakatuwa lang kasi si Kai Montinola, ang ganda ng batang to. Parang Bisaya rin to, taga Davao rin ito mga kasembreros. Tapos part ito ng PBB, kabatch ni na Fiang na itong si Kai Montinola. So sobrang talented din ito, no? Magaling din ito kumanta. Parang narinig ko siya one time. And matalino, no? Eloquent din ang batang ito mga kasembreros at saka mabait, no? Down to earth mga kasembreros. So and maganda, no? Physical beauty, inner beauty, brainy, and so on. And so on. So tapos matangkad din siya, oh, mga kasembreros. So kung pwede ito mag-join ng mga pageant mga kasembreros. And then ito, next item natin, ang kanyang white flower kagabi na sobrang busy, no, ay nag-post ulit mga kasembreros. Sabi niya dito, habang patuloy ang ulan at malamig na panahon, huwag kalimutang alagaan ang sarili at ang mga mahal natin. Nandito ang white flower para magbigay ng ginhawang maasahan mo araw-araw. Patuloy na mag-ingat ang lahat at manatiling alerto, lalo na sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Tino. Stay safe, na white flower relief body. So tapos although walang pictures Sir Alden dito, ay merong tasa, no. Sabi ng tasa dito ay may caption siya, may nakasulat, your feel good partner. Your feel. So ganun siya mga kasembreros, no, your feel good partner. So yun, parang you feel good partner yata. Pero yun pa talaga naging grammar Nazi, no. Same po mga kasembreros. So actually that is it na sa ating Kathleen items. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. And again, no, patuloy po natin ipanalangin ang mga nasalanta po ng bagyong Tino mga kasembreros sa Visayas and other parts of Mindanao mga kasembreros. Sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. Today is November 5, 2025, Wednesday na po mga kasembreros, no. Pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasembreros. Ang title po natin ay Makarating Sana Sa'yo. Psalms 88 verses 1 to 2. O Lord God of my salvation, I have cried out day and night before you. Let my prayer come before you. Incline your ear to me. So ito pala yung mga kasembreros, no? Sabi ng Psalmista, no, most of the time ay si King David ay sabi niya, let my prayer come before you, no, sana ay makarating, no, hoping and believing na makarating sa trono ng Diyos, no, at makinig at pakinggan at maging attentive ang ating Panginoon sa ating panalangin. So ang verse na ito mga kasembreros ay kapag tayo po nasa moment ng failure, ng sorrow, ng pain, may it be sa emotional pain, may it be sa financial struggle, may it be sa relationship struggle or relational pain mga kasembreros, may it be sa physical pain, so sa lahat ng pains ng ating buhay mga kasembreros. So ang verse na Psalms 88 verses 1 to 2 ay applicable. So panawagan ito ng Psalmista, no, na si King David mga kasembreros, na ang Diyos niya ay kanyang kaligtasan. So sabi niya, O Lord God, my salvation, I have cried out day and night, no, araw-gabi siyang umiiyak mga kasembreros sa Panginoon na tugunin ang kanyang panalangin, magbigay ng kahit konting atensyon, konting panahon sa
kay Haring David, mga kasembreros, ay marirelieve na siya, mga kasembreros, dun sa kanyang pighati at sa kanyang sorrow. And this is universal, ha. Ang verse na ito ay nagsispeak about the universal human experience, kasi lahat tayo ay humaharap sa challenges sa buhay, hardships, no, that can overwhelm us. Kapag na-overwhelm na tayo, mga kasembreros, diyan na pumapasok minsan yung anxiety, yung hindi tayo nakakain, hindi tayo nakakatulong na maayos, so which is dangerous, no? Kung kaya ang Diyos natin ay nagpo-provide sa atin ng ng kanyang salita. Unang-una sa lahat, mga kasembreros, yung mga tao sa paligid natin. Yun ang pinakamabisa talaga, no, yung pagbabasa ng Biblia, mga kasembreros, kasi God will protect our minds, no, our brains, our neurons, no, mga kasembreros, our nerves, para tayo po ay magkaroon ng ng peaceful mind, mga kasembreros. He will guard our hearts, our minds, mga kasembreros, sa anumang gawa ng kaaway or gawa ni Satanas, mga kasembreros. So it reflects a cry for help and a deep sense of lament, seeking divine assistance and comfort during difficult times. So kapag kasi dun pumapasok yung yung mga negative thoughts sa difficult times ng ating buhay, mga kasembreros, especially kapag it's dealing with the relationships, no, broken-heartedness. So doon talaga pumapasok ang kaaway, mga kasembreros. That is why it's really, really important na pangalagaan po natin yung ating mental health, mga kasembreros, by the Word of God. So the powerful imagery of a voice lifted up to God in distress conveys the raw emotion and vulnerability that we often feel when we are struggling. So normal ito, mga kasembreros, sa atin. Normal na nakakadanas tayo ng challenges. Kapag walang challenges ang tao, baka nababaliw na ito, mga kasembreros, no? Sorry po sa term. Kasi hindi mo na iniisip ang future, no? Wala ka ng plano, wala kang choices, basta makakain ka lang, makatulog. So yun na, no? Yun na lang yung pinaka-goal sa buhay, pinaka-plano sa buhay ay makakain, makatulog, and so on, na gawin mo yung gusto mo without clear direction. So pagka ganon ay delikado na rin, mga kasembreros. So have you ever felt like crying out for help when you were facing a tough situation? So naranasan na ba natin yung yung parang naiyak na tayo sa sobrang pighati, sa sobrang bigat ng problema, na parang sobrang tough, na sobrang difficult to overcome na situation ng ating buhay? So sa akin marami, no, lalo na yung umatake yung acid reflux, tapos sa time ng COVID pa yon, March 2020, mga kasos, na hindi ko talaga makakalimutan. March 20, 2020. So yun siya, mga kasembreros. So inatake ang acid reflux, di ba hindi ka makahinga kapag may acid reflux ka? So ang tendency ay inisip nila no na may COVID na ako, kasi nga ay hindi ako makahinga. So March 15, nag-declare ng lockdown. March 15, 2020. March 20, 2020, 5 days after ng lockdown, ay sobrang higpit, no? Grabe, sobrang higpit. Talagang nire-reject ako ng ilang hospital dati habang ako ay nakasakay sa mag-isa, no, sa ambulance, mga kasembreros ng barangay. Mag-isa lang ako sa van, tapos yung driver na dalawa, naka-mask of course, tapos hindi ka pa makahinga. So, ayun, kasi nga, akala nila may COVID ako, so walang gustong lumapit. Pero may mga kapatiran sa church talaga na hindi sila natakot and so on, mga kasos, because alam nila, nagtitiwala sila na hindi iyon so yung iba kasi talagang stricto yung lockdown, mga kasos, hindi pwedeng sumama. So ganon, mga kasos. Grabe experience niyan, mga kasembreros. And yun, talagang bangungot ang magkaroon ng acid reflux, mga kasembreros. So 2014 na-diagnose din ako na may PTB. So naggamutan din po ako, mga kasembreros, ng 6 months, no. So talagang doon ko na-realize na sobrang mahalaga talaga pala ang pagkain sa umaga. Don't skip your meals talaga, lalo po sa morning, kasi doon nagsimula no. Doon nagsimula yung aking acid reflux, mga kasembreros. Tapos mahilig pa ako sa kalamansi, no, 5 piraso. Talagang pinapapak ko lang yung 5 piraso ng kalamansi, mga kasembreros, bago kumain. Tapos palakapi pa ako ng 3-in-1. So yun siya, no. Ang aking almusal dati ay 1 p.m, 12 noon, so which is not a healthy lifestyle talaga. So pinagsisisihan ko yung ganong lifestyle, mga kasembreros. Kung ako sa inyo, wag niyo po akong gayahin na ang almusal ko ay 11 a.m, 12 noon, 1 p.m. So ganon, mga kasembreros. So minsan inuuna ko pa ang kape. So which is very dangerous talaga sa
sa kalusugan. Think about this verse captures that feeling of needing support and guidance beyond what we can provide for ourselves. It reminds us that it is okay to turn to a higher power, si Lord yon, or seek solace in spirituality when we are feeling overwhelmed or lost. So furthermore, this verse can serve as a reminder that we are not alone in our struggles. So hindi tayo nag-iisa. Minsan nasa isip lamang natin na nag-iisa tayo, no? May it be iniwan tayo ng ating pamilya, o ng ating asawa, o ng sino man dyan na malapit sa atin, parang na-feel natin na iniwan na tayo. Pero huwag natin isipin na sa spiritual kingdom, nag-iisa tayo. Hindi po, no, God is with us. Minsan talagang tayo lang inaantay niya, anak, lumapit ka sa akin, na mag-pray ka, manalangin ka, magbasa ka ng aking salita, and I will remind you of my love, of my promises, of my assurance, no, ng kanyang pagsama sa atin, especially when we are broken-hearted and downhearted, mga kasembreros. Tayo lang talaga ang inaantay ng Panginoon. And siya po ay nag-aantay, mga kasembreros. So we open ourselves up to receiving the strength and guidance that we may need to navigate through challenging times by acknowledging our need for support and comfort. So, i-acknowledge talaga natin, mga kasembreros. Ako dati talagang nasa sa loob ako ng ambulansya ay tao dito, nananalangin ako, Lord, no, use my life, no. So hindi mo kasi first time mo na-experience ako talaga wala akong bisyo, no, hindi ako nag-yosi, hindi ako umiinom ng alak. So knowing na ganun yung lifestyle mo pero nagkasakit ka pa rin ay parang mapapatanong ka, no, kung bakit ganito nangyari, ganyan. So yun pala, no, redirection iyon ng Panginoon na maling lifestyle talaga ang hindi ka kumain ng almusal, because that's the most important meal of the day talaga, yung almusal, mga kasembreros. So kaya ngayon todo na tayo, no, sa ating pagkain, mga kasembreros. And of course, no, yung ating spiritual life, mga kasembreros. So Psalms 88 verses 1. Pero pala doon, ako lagnat, mag-inuubo. So chinek yung temperature ko. So pang-apas doon ako chinek sa labas, kung papa sa labas na may mga tent pa doon. So nang chinek ako, pinauwi din ako, no. Sa awa ng Diyos ay may mga tao talaga, may mga kapatiran na para may kotse sila, so doon ako pinasakay ulit pag uwi, mga kasembreros. So hindi na ako naka-video, of course, no, kasi ang focus ko talaga ay yun, malampasan, mga kasembreros. And sa awa ng Diyos ay nalampasan natin, mga kasembreros. So na-anxiety pa ako dati, talagang hindi ako makatulog si first time mo, no? Yung dibdib mo masakit, hindi ka makahinga. So akala mo mamatay ka na. So nandun yung anxiety. So ang anxiety at saka ang acid reflux, magkakambal kasi yun sila. No, kapag may acid reflux ka, hindi ka makatulog, no? Kala mataas yung unan mo and so on. So madaming adjustments, sleeping pattern nandun nag-change, eating pattern, no, yung mga foods, mga kasembreros, nag-change, no. So madami, kung kaya 4 na gabi, akala ko ma-stroke na ako kasi wala akong tulog, no. So talagang grabe yung experience. Kapag health, kapag kalusugan na pala yung challenge, talagang isa yun sa pinakamahirap, mga kasembreros. So kung ako sa inyo ay talagang kumain po talaga kayo sa oras, no? At saka lalo po yung almusal. So sa final thought natin, so sorry po napakwento ako, mga kasembreros, ha. Sa final thought natin, mga kasembreros, in the journey of life, just like we share our worries with our loved ones, let's turn to God when we feel overwhelmed. Let's open our hearts and lay it all out, just like a trusted colleague at work or a family member who always lends a listening ear. So kagaya ng kasama natin sa bahay, pamilya natin, kaibigan, katrabaho na nakikinig sa atin, kapag may problema tayo ay mas lalo tayong mag-open up, no? At saka manalangin sa Panginoon, mga kasembreros, kasi He will never ever rejected yung mga taong nagpapakumbaba sa kanyang harapan, mga kasembreros. Alright, sinabi sa ating Word of God, ha, na po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at saka time sa Panginoon, mga kasembreros, na manalangin at pagbasa ng kanyang salita. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love